pondo na ating inilaan over the past several years. Kaya nga po, ang aming pong inilalaban ay may extend pa po itong Rice Competitiveness Enhancement Fund. Pero siguro kung sa totoo lang po, kung titignan natin ngayon, yung farm gate price at yung retail price ay malaki yung gap. So kahit mababa natin yung cost of production and in effect merong difference in farm gate price, mataas yung retail price natin. Merong findings po yung Committee on Trade and Industry, medyo nakakatakot po yung findings nila, na sa kasalukuyan, kung ikumpara po natin yung farm gate price sa retail price, 200% sa kasalukuyan yung markup sa pagitan nito. At pag nakita natin dun sa end user, according to their data, 8% lang yung markup noong end retailers. So sa palengke o sa supermarket. So nasaan yung malaking porsyento ng kita o ng profit? Nasa traders. So siguro po, sa kasalukuyan yung na-experience po natin na mataas na presyo ng bigas, kaya mas hindi nagiging mas hindi nagiging obvious yung impact ng malaking kita. Nandun po yun sa traders. Nandun po yun sa middlemen. Kaya yun po yung thrust sa kasalukuyan ng ating mahal na speaker. Inuutusan niya po yung Kongreso na imbestigahan na bakit ang laki ng kinikita ng mga middleman, ang laki na kinikita ng traders. Siguro po, sabi nga naman ni Speaker, bilang mga negosyante, itong mga middleman, itong mga traders, pwede din naman silang magpatong. Pero sa kasalukuyan, mukhang medyo hindi na fair. Unfair na yung profit margins na ini-impose nila. Kaya tulad nga po ng sinasabi ni Speaker, tapusin po muna natin yung investigasyon sa Committee on Trade. At saka pagkatapos po nun, kung merong if we find that the middleman, the traders are imposing unfair profits, then sabi nga ni Speaker, dapat may mananagot dito. Kaya yun po, several factors ma'am. Hindi pa sapat yung ating na-fund over the past several years for RCEF to be able to achieve all the outcomes that we've set. Pero in fairness naman po, in fairness sa PhilMec, sa PhilRice, napakaganda ng utilization nila, okay yung performance nila. Pero bigyan pa po natin ng ilang taon yung RCEF, bigyan pa po natin ng pondo. Actually po, ang nilalaban namin, hindi lang ma-retain yung 10 billion taon-taon. Ang nilalaban po namin sa kasalukuyan, tumaas po from 10 billion to 15 billion yung allocation for RCEF every year. So we need more funding, actually, ma'am. To be very, very honest, we need more funding towards RCEF over the next several years for us to achieve the targets that we've set. Medyo ambitious po yung targets na sinet natin noong 2019. We're on our way there. But we need more time, we need more funds to make it happen. Thank you po. Romer Butuyan Reyes. Ma'am, Congresswoman Santos, regarding naman po dun sa enhancement ng buying capacity ng NFA, napag-usapan din po yun. Kasi baka mamaya, magtuloy na magbenta na po yung NFA, yung buffer requirements pa nila, sa importation tayo mapunta. How about dun sa buying punta sa local farmers? So yung local capacity. Sa local farmers, yung buying po. Ngayon po, isa sa mga tinitignan namin na datos, actually medyo dinidikdik ko yung DA nung nakalang hearing, hindi ko pa alam kung nakita nyo. Nanghihingi kasi ako ng datos sa kanila kung ilan yung local production versus ilan po yung demand locally at ilan yung imported. Kasi tinitignan po namin, syempre ang gusto nating iwasan ay yung naka-crowd out ng importations, yung produksyon ng ating mga lokal na mga magsasaka. Kaya, base po sa 2 taon na naibigay sa akin ng DA, mukhang may shortfall talaga tayo. So, hindi naman po higit yung ini-import natin doon sa kakulangan natin between the domestic production and yung domestic demand. So, at least, babalikan ko kayo, sir, next week kapag nandiyan na yung datos ng DA. Kung makita ko man na excess yung importations,
susubukan natin kung ano yung pwede natin gawin around that. Pero in terms of the buying production po of NFA, kailangan pa po namin pag-aralan yon sa mga susunod na hearing. Kasi ngayon po, ang usapin pa lang po namin sa hearing ay paano natin, kung ibabalik ba o hindi yung mandato. So mayroong debate. Siyempre po, mayroon ding tumututol na ibalik yung buying and selling power ng NFA. Kaya nandun kami sa debate na yon. Pero tulad nga po ng sinabi ko kanina, the next step is to make sure na NFA has the capacity. Kasi yun po yung problema ng NFA ngayon, di ba? Wala silang sapat na dryers, wala silang sapat na milling stations, hindi sapat yung mga rice processing centers para matulungan nila yung ating mga magsasaka. So anong nangyayari? Alam natin paminsan yung nangyayari sa realidad, ang binibilhan ng NFA instead of yung mga individual small farmers natin, mga traders na rin yung nagbebenta sa NFA. And yun po, tutol na tutol ako dun sa sistemang yun. Kasi nadidinig ko paminsan 80%, 70% ng warehouse capacity ng NFA ay nanggagaling sa big sellers rather than individual farmers. So hindi po pwede yun. Kaya kaakibat po nito kapag atin na pong pag tayo po ay binubuo na natin yung sistema kung paano natin ibabalik yung mandato ng NFA, kaakibat na rin po nun, sir, yung ating pag-aaral kung magkano yung kailangan para i-build up nila yung rice processing capabilities ng NFA, papaano yung transportation, supply chain nila para madala po yun sa merkado. Pag-aaralan po ulit natin yun, sir. Kasi noon dati na parte yun ng mandato nila, bago mag-2019, medyo iba na rin yung sitwasyon. Sabi po ng NFA, marami ng mga nasira ng mga facilities nila. So baka po maging challenge din yon kapag bigla nating binuhos sa kanila yung yung responsibility of purchasing and selling. So kaakibat na rin po yun, sir. Pinag-aaralan pa po namin sa komite. Thank you. Vivian Gulia from ABS-CBN. Good afternoon po. Follow up lang po dun sa wage hike. Ang stand niyo po, ano po yung stand niyo on the proposed legislated wage hike? Like, pagkano po yung, are you amenable to what amount? Or would you prefer na dumaan na lang sa wage boards yung wage hike na hinihiling? Actually, may batas po kami sa Tigong Party List, no? Kaya, we were proposing sana na pag-aralan ang possibility ng magkaroon ng rationalization ng wage levels on the basis of industry at hindi na on the basis of the regions. So, bale kung anong industriya, may sarili silang wage, depende ho. At common ho, wherever you are in the country. May deviation lang, depende sa capitalization at sa profit. So, ito yung pagpapatunay na isa lang ho ito sa maraming proposals. Hindi lang ho naman wage increase ang pwedeng legislated, wage increase ang pwedeng hakbang. Kasama po ng maraming hakbang din ang pag-review ng role ng ating mga regional wage boards, paano maging mas responsive. At katulad niya ng panukalan ng Tingong Party List ay pag-aralan kung pwedeng instead na regional wage boards ay magkaroon ng industry wage boards. Kung saan magkakapareho na magpapantay rin ang para sa parehong industriya, pagpapantay din ang sweldo sa mga regions at sa Metro Manila. Magiging mahalaga lang dito, ang importante lang sa gagawin natin sa wage hike is pakinggan talaga lahat ng perspektibo at tignan natin ang pananaw ng nakakarami kung anong makakabuti. Wala naman sigurong ang sektor naman ng pangtrabaho, hindi naman pwedeng sa labor lang, hindi rin pwedeng sa employer lang. Depende po yun kung gaano tayo kasigasig na makinig at maging open sa mga panukalang iba't ibang sektor. Para naman po sa akin, I know, again, wage hike is something that's a very sensitive issue. Given that there needs to be a proper balance, especially if you're deciding on the wage increase in certain regions, especially NCR. Because for example, we go to countries like the US,
California has increased their minimum wage by a lot. Ngayon, na nagko-complain po yung mga nasa fast food industry, mga nasa small retail stores na sobrang mahal na ng kanilang mga bilihin or mga binibenta. At yung mga consumers na rin po yung nagreklamo dahil sobrang taas yung wage hike, ipapasa rin po yun ng mga businesses sa cost nila. At yung consumers din po ang magbabayad nito later on. So, it's something that really needs to be studied thoroughly. And I think the House, that's what we're in the process of doing at the moment. And we have very able legislators, and we really have to listen to all the stakeholders when it comes to something as sensitive as the wage hike. Yun lamang po. But of course, I support that having an increase for employees sa ating pong mga manggagawa. Dapat naman po talaga. Pero there really needs to be a proper balance na hindi naman din po natin sinasakripisyo din ang ating mga negosyante. Dahil at the end of the day, we want employment, we want businesses to create more jobs, we want investors to come in, create more jobs. So yun po, there needs to be a proper balance po. Thank you. Alison Quismorio from Manila Bulletin. Hello po, Congressman. What can you say po dun sa apparent variance between the results po ng surveys on hunger ng SWS at Okta? This pertains to the first quarter of this year. Yung pong SWS, on involuntary hunger, they said, tumaas po from 12.6 to 14.2 yung pong involuntary hunger. Samantalang yung pong Okta, they said na bumaba naman from 14% to 11%. So, what can you say about yung variance po doon? Actually po, sinubukan ko pong tignan din yung parameters nung dalawang magkaibang survey. Nag-nerd out ako a bit trying to figure out where the variance was coming from. But I didn't have enough data to actually infer. Pero one thing po, if you study the way the survey was structured, I'm nerding out. Ano po, sorry. Ano po, medyo nerd, lumalabas pagka-nerd. Ano po, kahit po kasi when you do surveys, even the way the question is worded can greatly impact the way people answer. Siguro yung isa ko nakikita na source of variance, if you would look at the SWS survey, ang ginamit nila na term is, quote, involuntary hunger or experiencing hunger and not having access to food at least once in the past 3 months. So medyo factual yung tanong nila na meron bang isang beses sa nakalaang 3 buwan na hindi ka nakakain. As opposed to Okta, which calls it like self-rated hunger. Hindi ko makita yung actual question, pero kasi medyo mas subjective yung way that the Okta research question was framed. So, yun po siguro yung possible variance between the two. Medyo baka po, hindi ko alam, baka sa survey, sa sample size, sa demographic ng respondents, marami po kasing factors. Pero para po sa akin, gusto ko sana mag-focus doon sa Okta research. Kasi self-rated hunger siya eh. So base sa perspektibo nung may sumasagot, nagutuman ba ako o hindi, di ba? Kaya para po sa akin, I would much rather focus on the Okta research results if we're basing it off policy. Kasi po, sa amin po, sa parte naman ng Kongreso, tinitignan natin itong mga numero na to and ano po yung implikasyon nito sa mga polisiya, mga batas na amin pong ipapasa. Kasi hindi lang namin sila tinitignan bilang numero, kundi ano ito. Ito pong reduction by 3% from 14% to 11% sa Okta research in terms of the self-rated hunger is actually an achievement for Congress, and this is a testament to the success of the programs being implemented by the administration of President Bongbong Marcos. Kasi po, ang daming ginagawa ng ating gobyerno na
poverty alleviation programs, specifically targeting the ability of people to gain access to food. So siguro several po that we'd like to highlight. Doon po sa RTL, halimbawa, itong amendments natin sa Rice Tariffication Law is also geared towards that, which is to provide access to cheaper rice, more affordable rice, especially to the poorest families in our country. So that's one policy that we're trying to make, na magkaroon sila ng access from the current 43 pesos per kilo to around 30 to 35 pesos per kilo. So malaking tulong po yun kapag atin na pong naipasa itong batas na ito. Bukod pa po yan, marami pong mga ginagawa na programa yung ating presidente, ang ating pong speaker. Isa na po doon yung bagong Filipino Service Fair, yung BPSF na ating pong ginagawa. Ito po ay sa direktiba po ng ating Presidente Bongbong Marcos ay pinapangunahan po ng ating mahal na Speaker Martin Romualdez. Ano po itong BPSF? Para po dun sa mga hindi pa familiar dito sa programa na ito, isa po itong napakalaking programa, 15 lalawigan na po sa kasalukuyan yung ating pong napupuntahan sa bagong Filipino Service Fair. At kung susumahin po natin, bilyong-bilyong piso na po sa ayuda yung ating naibibigay sa mga benepisyaryo ng BPSF, bilyong-bilyong halaga ng AIX at TUPAD. Meron pa pong ilang mga programa na nakapaloob dito. Yung isa po ay yung cash and rice distribution o yung tinatawag na card. Milyong-milyong piso na din, ng milyong-milyong kilo ng bigas na yung naipamahagi sa pamamagitan ng card. Nandyan din po yung tinatawag natin na Integrated Scholarships and Incentives Program o yung ESIP for the Youth, Farmers Assistance for Recovery and Modernization o yung FARM Program, at Startup Investment Business Opportunity and Livelihood Program, which is yung SIBOL. Daang libo na din po yung mga benepisyaryo nitong ESIP, CARD, SIBOL at FARM. At bukod pa po roon, ay magsisimula na rin yung tinatawag natin na AKAP program. So, exciting din po yun kasi yung mga near poor families ay mabibigyan po ng 5,000 pesos na one-time grant para po sa ating mga near poor na mga pamilya. Kasi ngayon, yung iba sinasabi, yung 4Ps, ang focus is yung poorest of the poor. Ngayon naman po, itong AKAP, tinatarget po natin yung near poor families. Kaya, meron pong tugon na ginagawa po ang ating mahal na presidente, ang Kongreso, sa pangunguna po na ating mahal na speaker, para po i-address itong hunger na ito. At ang goal po namin ay hopefully from 14% down to 11%. Sana po sa susunod na gawin itong research na ito ay maging single digits na. Bumaba na sa 10% yung self-rated hunger sa mga Pilipino. Yun po. Maraming salamat po. Alam mo, kung ako tinanong kung gutom ako, siguro iba din ang sagot ko, depende kung sino ang nagtanong at kailan ako tinanong. I think it's like looking at the glass half filled or half full or half empty. No? I think one perspective yung sa Okta is that we're on the right track, where our policies are all set towards ensuring that food is available including for everyone, no? for all Filipinos. But the other survey is also telling us we're not there yet. And that's the way I look at it. No? It's like looking at a glass, it's half empty, half full. One chooses to validate yung pagkaangkop ng mga polisiya na sinet ng ating kasalukuyang administrasyon. Yung isa naman nagsasabing, uy, meron for improvement pa. At siguro kami sa Kongreso will take you from that, no? With all the programs, the cash transfers, yung conditional cash transfers natin sa 4Ps, ito pa mga unconditional cash transfers natin sa card, sa farm, at kung ano bang programa na isinusulong ng ating speaker at ng ating presidente, lahat po yun magkakatugma. Ang kailangan lang po natin gawin ay sigasig ng Kongreso, sigasig po ng ating administrasyon na tuloy-tuloy po, hindi po magpa-distract sa mga ingay sa politika at tuloy-tuloy lang po na magtrabaho at sigurado po kami makakamit po natin yung mga targets
na ating pong nilaan para po sa kalagayan ng pagkain sa ating bansa. Anybody else po? Okay. Thank you po. Thank you. Thank you. Red Mendoza from Manila Times. Good morning po. Good afternoon na pala. Mapunta tayo sa ingay ng politika as quoted by Pong Jude. Kasi kahapon po, nagkaroon po ng hearing si Senator Bato de la Rosa tungkol doon sa di umano ay isang drug leak na document from PIDEA saying na si President Marcos daw po ay naimbestigahan for drugs. Pinipilit ng nung Jonathan Morales, isang disgraced PIDEA agent, na totoo daw yung document. And sinasabi din ni Bato de la Rosa na totoo din daw yung document kasi daw nakapuncher. Anong masabi niyo po dito sa issue ng sinasabing pagiging drug addict daw ng ating Pangulo? Kasi pinipilit ng mga pro-Duterte na addict daw si President Marcos. Hinihin nila ito. Anong masabi niyo po dito? I won't even dignify the comment about the president, no? But just with what happened during the hearing, it's one man's word against the system that, you know, we have confirmed that the PIDEA leadership has confirmed is electronic. Diba yung promise ba yun? Yung plans, records, or operations for miss. Yung IMS system nila. Kung saan nakita nila na naipakita nila na hindi pwedeng singitan. At may serialized yung number niyan sunod-sunod. So kumbaga objective information yon. Ang sinabi ng isang may record ng credibility ay questionable, sabihin na lang natin, no? Isang dismissed PIDEA agent. Marahil kitang-kita naman ng taong bayan kung sino ang dapat paniwalaan.